po o liham na isinulat sa atin, sinulat ni Santiago. Pansamantala po muna na magkupos ang inyong lectio continua. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon mula sa kanyang mga salita na matatagpuan po natin James chapter 5 verses 13 to 20. Again, for our ministry of the Word, we will be receiving God's blessing through His Word in James chapter 5 verses 13 to 20. Babasahin ko po sa Tagalog, sundan niyo po sa inyong mga mata at tayo po ay mananalangin afterwards. Santiago 5:13 to 20, narito po ang salita ng ating Panginoon. Mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay makapagliligtas sa may sakit. Palalakasin siya ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo ay tuluyang gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang propetang Elias ay tao ring tulad natin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa lupa sa loob ng 3 kalahating taon. Muli siyang nanalangin at nagbigay ng ulan ang langit at namunga ang lupa. Mga kapatid, kung ang isa sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at may magbalik sa kanya, dapat ninyong malaman na ang nagbabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang pagkaligaw ay nagliligtas ng kanyang kaluluwa mula sa kamatayan at nagtatakip ng napakaraming kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming mabuti at tapat na Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa umaga na ito, sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Araw na inyong pinagpala at pinaging banal upang kami ay magpahinga sa inyong presensya at magkaroon muli ng pagkakataon at pribilehiyo na kasama ng aming mga kapwa mananampalataya, kami ay sasamba at magpupuri sa iyo. At kaakibat nito, Panginoon, ito rin ang araw na iyong ibinigay upang kami ay inyong pagpalain. Lalong-lalo na sa pamamagitan ng aming pagtanggap ng inyo pong mga buhay at makapangyarihang salita. Kaya ngayong umaga, Panginoon, as we again receive and listen to your word, dalangin po namin, O Diyos, tunay na maipahayag ang inyong dakilang katangian, ang inyong kautusan, ang inyong kalooban para sa amin. Makita namin, O Diyos, ang aming mga pagkukulang, ang aming kahinaan, ngunit sa kabila nito, masumpungan po namin ang inyong sapat na biyaya sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At dalangin po namin dahil sa mabuting balita na aming maririnig at muli kaming mapapaalalahanan, tunay, O Diyos, na mas maging masidhi ang aming kagustuhan na tumugon, ang pasasalamat, pamumuhay na nakalulugod sa inyo para sa inyong kapurihan at para din naman sa aming ikabubuti. Buksan niyo po, O Diyos, ang aming puso, ang aming mga isipan at ang lahat nawa ng aming maririnig ay tumimot, maitanim sa aming mga puso at tunay na magbunga sa aming mga buhay para sa inyong kapurihan, para di sa aming ikabubuti. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay magmumula sa aklat ni Santiago or Book of James. Ito po ay natapos naming series sa Lighthouse Christian Church at sa biyaya po ng Panginoon, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang concluding part ng aklat po na ito. Ang tema po ng Book of James, alam nating lahat, first and foremost, ang aklat po na ito ay somehow controversial, no? Lalo na sa panahon po ng Reformation, dahil
Tunay nga na ipinapahayag natin na ang pananampalataya ay ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit isa sa mga controversial na text or passage, James 2:26, nasasaad, "For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead." Marami po na mga nagsasabing sila'y mananampalataya or even mga mananampalataya na mayroon pong maling pagkaunawa sa teksto po na ito, na tila ba nire-require ng Diyos na dagdagan natin ang ating pananampalataya ng mabuting gawa. Ngunit kung mauunawaan po natin ang konteksto o tema ng Book of James, mas ma-appreciate po natin ang salita ng Panginoon na mauunawaan natin na hindi kinokontra ni James ang further isusulat ni Apostol Pablo dahil technically nauna pong naisulat ang James sa mga sulat ni Apostol Pablo. Kaya nga, kung sinasabi ng iba na kung naunang naisulat ang Romans, Galatians, hindi ganito ang magiging way ni Santiago ng pagsulat. Ngunit, dahil unang ang naisulat ang James, mauunawaan natin na hindi sila nagko-contradict. Ay sinasabi ni Santiago, ang kanyang sinusulatan, pinapaalalahanan, ay ang mga mananampalataya na. Mga mananampalataya ni Kristo Jesus na tila namumuhay sa lungat sa pananampalatayang kanilang pinapahayag. Kaya ang sinasabi ni Santiago, kung paanong ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng mabuting gawa ay patay. Ang naisip pahatid ni Santiago ay ito, mga kapatid, ito yung theme ng Book of James sa aming pag-aaral. True and living faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, will surely bear fruit in good works, love, obedience, at ipapahayag nga sa atin as we shortly survey, ano ba yung ipinahayag ni Santiago sa mga unang bahagi ng kanyang aklat. Sinasabi sa sulat na ito na ang tunay at buhay na pananampalataya ay isang pananampalatayang kaloob ng Diyos. Lilinawin ni Santiago sa aklat po na ito na ang pananampalataya ay naitanim, ang salita ng Diyos na ating naririnig ay itinatanim sa ating mga puso at ito ay nagbubunga ng pananampalataya at ito ay resulta ng pagkilos ng Diyos. O sinasabi sa atin na ang tunay at buhay na pananampalataya ay pananampalatayang kaloob ng Diyos, dumadaloy mula sa kanyang biyaya, nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo lamang at sa kanyang ganap at natapos ng pagliligtas sa atin. At ang pananampalatayang ito ay nahahayag sa isang buhay na may pagtitiis, may karunungan, pagpapakumbaba, pagsunod, at pag-ibig. And eventually, ikukonclude ni James sa ating pag-aaral ngayon, ang tunay at buhay na pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng buhay na nananalangin, nakatalaga sa pananalangin. Sa chapter 1, verses 2 to 4, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos sa aklat na ito na ang tunay at buhay, true and living faith kay Kristo ay nagbubunga ng pagtitiis sa panahon ng paghihirap. Nakikita, nagbubunga ang tunay at buhay na pananampalataya sa pagtitiis. Nakikita na ang mga tunay na mananampalataya sa panahon ng paghihirap ay binibigyan ng Diyos ng kalakasan na magtiis. Be patient in trials and tribulations. Also, makikita natin na mga tunay na mananampalataya ay humihingi ng karunungan mula sa Diyos at namumuhay ayon sa karunungan na ito. Verses 5 to 8 ng chapter 1. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi umaayon sa karunungan na nagmumula sa mundo, kundi namumuhay ayon sa karunungan na nagmumula sa itaas o nagmumula sa Panginoon. Chapter 1, verses 19 to 27, true and living faith produces what? Obedience. Anong sinasabi sa atin?
Hindi lang tayo nagiging tagapakinig ng salita ng Diyos, but also doers of the Word. And chapter 2, verses 1 to 13, ito ay patungkol sa pag-ibig na bunga ng tunay na pananampalataya, walang pagtatangi, walang favoritism. No, sa chapter 2, verses 1 to 13, ito yung ine-exhort, ina-admonish, actually pinapagalitan ni Santiago ang mga mananampalataya na sinasabi nilang sila'y mananampalataya pero meron silang sin of partiality. Na yung kanilang pag-ibig ay nakabase o nakaayon doon sa tao. Kung sila ay nagbe-benefit doon sa tao, kung yung tao ay kamahal-mahal, iniibig nila. Sabi ni Santiago, hindi yun ang tunay na pag-ibig. True love does not show partiality. Ang pag-ibig natin sa isa't isa ay nakaangkla, nakaugat sa pag-ibig ni Kristo sa atin. And then chapter 2, 14 to 16, dito na binanggit sa atin na true faith is demonstrated through good works. Napakaganda nito mga kapatid. Kung paanong, napakaganda ng illustration ni Santiago na hindi dapat natin ma-miss. Kung paanong ang katawan ng walang kaluluwa, manilikha ng Diyos, si Adan mula sa alabok, at iningihan ng Diyos, binigay ang breath of life, kaya siya nagkaroon ng buhay. Sinasabi ni Santiago, kung ang katawan ay katawan lamang at walang kaluluwa, ito ay patay. Gayon din, ang tunay na pananampalataya na walang kaakibat o hindi nagbubunga ng mabuting gawa, it is dead, huwad, hindi tunay, at hindi buhay na pananampalataya. Ito hindi mula sa Diyos. At hindi ito nakatuon kay Kristo. Chapter 3, verses 1 to 12, tingnan niyo mga kapatid. Mas naging specific si Santiago na ang tunay at buhay na pananampalataya ay nakikita rin sa paraan ng ating pananalita. Ito yung pinakauna or immediate na good works na maipapakita natin sa ating kapwa. Kung paano tayo magsalita. Paano tayo, ano ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Wala namang magsasabi sa inyo na Pastor Matt, alam mo, nabibless ako, paano ka mag-isip? No? Yung iniisip mo ngayon, nabibless ako. Hindi. Of course, bago doon sa ating pagkilos, gayon din sa ating mga pananalita. Sinasabi ni Santiago sa chapter 3, apart from the gospel, kung wala ang biyaya ng Diyos, kung wala ang ginawa ni Kristo para sa atin at pagkilos ng Banal na Espiritu, walang sino man ang makakasupil sa dila. Maliit na bahagi ng katawan, ngunit kaya nitong sirain ang iyong buong katawan, ang iyong buhay, maging ang buhay ng ibang tao. Sabi doon, no human being can tame the tongue. Sabi sa chapter 3, kahit ang mga babangis na hayop ay napaamo ng mga tao, ngunit walang makakapag-control sa dila dahil nga sa epekto ng kasalanan, mga kapatid. But because of what Christ has done, sa lahat ng mga tunay na nakipag-isa kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, it is now possible for us to tame the tongue and use our words to worship the Lord and be a blessing sa ating kapwa. And then inulit sa chapter 3, 13 to 18 ang patungkol sa makadiyos at makalangit na karunungan. Dahil problema ito noon hanggang ngayon. Maraming mga mananampalataya na nasa loob ng church, kung paano sila mag-isip, mamuhay, magsalita, ay makamundo, ayon sa impluensya ng mundo. Lalo ngayon, dahil sa presensya ng social media. Napakagandang paalala ito sa atin mga kapatid, ang tunay at buhay na pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng buhay na nakaayon sa karunungan ng Diyos. Sinusumpong natin, ano ang karunungan ng Diyos na naipahayag ultimately sa gospel at ito ay naipahayag sa atin sa kanyang mga salita. And I believe, pinag-aaralan ninyo ang Book of Proverbs. So ang mga mananampalataya ay namumuhay with wisdom, hindi in foolishness. And also, chapter 4, verses 1 to 12,
Ito naman ay nakatuon sa pagpapakumbaba. Dahil maraming ang mga nagsasabing mananampalataya ay mga mapagmataas at mapagmalaki. Dito sinabi yung kung makapagplano tayo, next week, next year, ito yung gagawin ko. Hindi natin alam yung mangyayari mamaya o bukas para tayong mga hamog na ngayon ay narito ngunit mabilis ding nawawala. Mga mananampalataya, mga kapatid, tayo itinatawag na magpakumbaba. 13 to 17 ng chapter 4 na magtiwala sa kalooban ng Diyos. And then chapter 5, 1 to 11, bumalik muli si Santiago sa pagkakaroon ng pagtitiis or patience at hintayin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Now, paano kinongclude, paano tinapos ni Santiago yung kanyang liham para sa mga mananampalataya na pinapaalalahanan niya na, hey, ang tunay at buhay na pananampalataya kay Kristo na siyang Panginoon ng kaluwalhatian ay nagbubunga ng mabuting gawa. Nagbubunga ng buhay na nakalulugod sa Diyos. At para kay Santiago, pinakamainam na pagtatapos sa liham na ito ay makita natin that true and living faith in Christ is demonstrated through a life devoted to prayer. Turning to God in every season of life and being sustained by His grace within the fellowship of His church. Sa Tagalog, ang tunay at buhay na pananampalataya, sinasabi sa atin ng chapter 5 verses 13 to 20 ng James, ang tunay at buhay na pananampalataya kay Kristo ay nahahayag sa isang buhay na nakatalaga sa pananalangin. Lumalapit sa Diyos sa bawat panahon ng buhay at pinananatili ng kanyang biyaya sa loob ng pakikipag-isa ng kanyang iglesia. So mayroon tayong 4 na puntos, mga kapatid. Introduction pa lang yun. Kasi na-miss ko kayo. Verse 13, i-exhort tayo about prayer in every season. Sa bawat kalagayan, pagkakataon, panahon ng ating buhay, dapat tayong manalangin. And then verses 14 to 16, tinuturuan tayo na ang ating buhay pananalangin ay hindi lang private, individualistic, or personal. Ito ay nakaugnay sa buhay ng iglesia. That we are truly united with the church sa pananalangin. Prayer in the fellowship of the church. And then, verse 17 to 18, ito yung pagbibigay ng illustration ni Santiago patungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa panalangin, matyaga at taus-pusong pananalangin. Prayer that trusts in God's power. And then, pang-4, prayer that restores the wandering sinner. Panalangin na nakakapagpanumbalik ng isang naliligaw na makasalanan. So ito lahat ay mayroong, of course, implikasyon at immediate initial na application sa church na sinulatan ni Santiago. And I believe, by God's grace, ito ay relevant din sa atin ngayon, umaga, mga kapatid. Mainam na paalala sa atin bilang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo na kanyang tinawag. Na mapaalalahanan tayo sa isang napakadakilang pagpapala. Prayer. Pananalangin. Hindi lang bilang mga individual, bilang mga mananampalataya, kundi bilang Field of Grace Reformed Church. Because you are a true church, you are a praying church. A church that is devoted to prayer. So sa verse 13, unang bahagi, mga kapatid, sinasabi sa atin, is anyone among you suffering? Mayroon ba naghihirap? Siguro lahat nagtaas ng kamay nung tinanong ito, no? Nung ibinasa sa kanila. Lahat tayo naghihirap, iba-ibang uri lang ng paghihirap. Anong sabi? Let him pray. Manalangin. Sa madaling salita, dahil ang tunay at buhay na pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng buhay
na patuloy na nagtitiwala. Konektado ito lahat, mga kapatid. Ayon sa karunungan ng Diyos, bilang pagpapakumbaba natin sa Panginoon, tayo ay mananalangin. Kahit sa panahon ng paghihirap. Hindi tayo magtatampo, magsusumbat sa Diyos. Although may mga times na ganun, magke-question tayo, Lord, ba't ganito? Pero hindi tayo mananatili doon. Dahil ipapaalala sa atin, ipapaunawa sa atin ano yung ating katayuan, ano yung ating kalagayan. That we belong to Christ, that we are children of God, and so, in the midst of suffering, draw near to God. Pray. Kadalasan kasi, kapag may problema tayo at pagsubok, nag-iisip agad tayo ng solusyon. Tendency natin lahat yun, tama? May problema, anong solusyon? Pag-iisipan mong mabuti. No? Tendency natin, mag-alala, mag-alinlangan, mangamba. Kahit sa mga bagay na hindi pa nag-e-exist. Ano yung bagay na hindi nag-e-exist? Na madalas nating, no? Ipag-alala, yung tomorrow, di ba? Yun yung bagay na wala pa yun ngayon eh. Pero, di ba, nag-aalala ka na. Wala pa nga. Minsan pagising natin, wala pa tayong problema talaga, technically, mag-iisip tayo, ano bang problema ko ngayon? Nakakaligtaan natin, mga kapatid, in the midst of suffering, naghihirap ka, pinagdadaanan ka, manalangin ka muna. Manalangin ka muna. Ikaw, sama mo ngayong asawa, ngayong anak, manalangin ka muna. Manalangin. Lumapit ka sa Diyos, sa pamagitan ni Kristo, sa tulong ng Banal na Espiritu, pahayag mo ang nilalaman ng iyong puso. Tumiling ka ng karunungan mula sa Kanya. Kalakasan. In times of suffering, pray. In times of happiness, mayroon bang masaya? Meron ba ditong kakataas lang ng sahod? Meron ba ditong mayroong na-deliver na yung inyong yung in-order? Meron kayong panalangin na tinugon ng Diyos na nagdulot sa inyo ng pagpapala. And I believe lahat dito ng mga married, di ba? Every time na titingnan natin ang ating mga asawa, tayo'y nagagalak. Amen? Ay, teka, ulitin ko. Sa tuwing tinitingnan natin ang ating mga asawa, tayo ay nagagalak. At ang sabi sa atin, magpasalamat. Pastor, paano pag tiningnan ko, hindi naman ako nagagalak? Manalangin ka. Bakit nga ba hindi ka nagagalak? Napakasimple ng verse 13, mga kapatid. Sino nagsasuffer? Mag-pray. Okay, meron sa inyo, hindi naman ganun nagsasuffer, maganda ang kalagayan niya sa buhay, magpasalamat sa Diyos. Ipagpasalamat niyo sa Diyos. Ito yung question and answer 28 ng Heidelberg Catechism, tama? Because of God's providence, we can be patient in adversity, and in the times of prosperity, be thankful. Magpasalamat. And of course, paano tayo magpapasalamat? Paano natin may papakita ang ating pasasalamat bukod sa pananalangin? Let Him sing praise. So ang mga tunay na mananampalataya, umaawit. Ito yung isa sa mga kinalulungkot ko, mga kapatid, kasi minsan pag congregational singing, no, merong mga hindi kumakanta. No? Hindi nyo lang alam, naiinis yung mga office bearers nyo. Pag nasa sasakyan kayo, pag nasa 7-Eleven kayo, pag nakarinig kayo ng magandang tugtog, di ba, sinasabayan niyo. Ginagamit niyo ang inyong mga bibig para sabayan ang mga paborito niyong artists. Pero kapag tayo ay aawit na, no? Mula sa salita ng Panginoon, sinabi na sa atin, ang aawitin natin ay versification ng psalm na ito bilang tugon sa salita ng Diyos. Aawitin natin ito. Kanina, kinongclude niyo yung panalangin sa pag-awit, sa before tayo makinig na salita ng Diyos, tayo maawit. Umawit tayo. Gamitin natin ang ating mga dila, ang ating mga bibig, ang ating mga tinig sa pag-awit. Kaya nga nandito si Mark Talatala, hindi nyo ba napansin? Parehas kasi kami niya ng timbre ng Kami nila Alvin. Sinasabi lang, mga kapatid,
Huwag nyo itong ma-miss. In times of suffering, pray. Kung masaya ka, pinagpapala, magpasalamat, umawit. At hindi lang sa mga times na, of course, hindi naman pwede kasing sabihin lahat ni Santiago, pero ang pinapatukoy dito, ang tunay na mananampalataya, nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos, at ang pinakasimpleng kapamaraanan ng pagkapasalamat sa Diyos, umawit. Kaya sa susunod na awitan dito sa Field of Grace Reformed Church, makita ng mga bata na when the minister or yung maglilid dito ay nagsabing aawit, lahat tayo aawit. Nakita nyo naman yung kanta ni Teo dun sa Maidi ni Rowie, di ba? Kahit wala sa tono, umawit. Umawit. And then, hindi naman nakalimutan ni Santiago, verse 14. Yung mga may sakit. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat ninyong ipatawag ang mga pinuno, verse 14, ng iglesia upang panalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Now, yung salitang sick dito, yung may sakit, hindi lang ito yung mayroong physical na karamdaman. Although, kasama dito yun. Yung sick dito also means to be weak. Hindi lang physically ill, kundi spiritually weak. Emotionally distressed. Nangihina sa buhay Kristiyano, nanlalamig. Ito yung sinasabi din sa Romans chapter 14 verse 1 at marami pang mga passages. Yung word dito, hindi lang may sakit physically. Although, wala naman natang linggo sa local church na walang may sakit physically, no? Siguro pag may Lord's Day na walang umubo, doon tayo mangangamba, no? Teka, parang walang umubo ngayong Lord's Day, ah. Bahagi na ng ating buhay, physical na karamdaman, physical limitations and weakness. But also, kasama dito yung mga nangihina sa buhay spiritual. Nanlalamig sa panalangin, tinatamad mag-church, hindi ginaganahang umawit dahil maraming iniisip, mayroong pinagdaraanan, spiritually weak. Ano ang sabi? Para sa mga mayroong sakit, dapat niyang ipatawag ang mga elders ng church. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? May mga pagkakataon na dahil tayo may sakit, tayo may pinagdaraanan, hindi natin kayang manalangin. Kaya ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos, when you are sick, when you are weak, you are not alone. You can actually call the elders of the church to pray for you. Simple as that. Kapag ikaw ay naghihirap, nanghihina, mga panahon na hindi sapat yung, bro, manalangin ka. Pag-pray mo. Yes, that's true. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit tayo nahihirapang manalangin. Tama? At may pagkakataon, lalo na sa mga members ng church, na kailangan ninyong magpakumbaba at i-take yung privilege that you have your office bearers na nagmamahal, nangangalaga sa inyo, you call them, pastor, elder, deacon, can you pray for me? Ito yung aking pinagdaraanan. Ito yung isa sa mga gawain na ni-redeem sa Reformation na madalas na nakakalimutan na din natin. Tama? Inaalis na tayo doon sa individualistic, na prinsipyo, pagtingin sa pagiging Kristiyano. We are a community. At binibigyang importansya sa atin that we have what? By God's grace, qualified, equipped, office bearers na nangangalaga sa atin. And guess what? Kahit hindi nyo sila ipatawag, kahit hindi nyo sila i-inform, I am confident that they are praying for you. Pero may mga pagkakataon na dapat nyo silang i-inform at ipatawag. Ultimately, of course, ang mga elders, but
Ito ay applicable din sa ating mga kapwa mananampalataya. Kapag may pinagdaraanan ka, may sakit ka, no, hindi ka mag-isa. May sakit ka, nahihirapan ka spiritually, may pinagdaraanan, hindi ka mag-isa. You can call a fellow believer in Christ, kapatid mo sa pananampalataya, at humiling ka na ikaw ay kanyang ipanalangin. Now, yung sinasabi dito, may kaakibat na Jewish custom, may pagpapahid ng langis, hindi lang ito sa pananalangin, kahit sa pag-perform nila ng mga miracles during the apostolic age, at alam natin, nagsis na ito. Pero ang pinupunto dito, mga kapatid, para sa atin ay ito. Bilang mga mananampalataya, ikaw ay kabilang sa isang katawan. Ikaw ay kabilang sa isang community. Nag-provide ang Diyos. Pagpapala, office bearers, fellow believers in Christ, na maaari mong ipatawag, na maaari mong tawagin, manalangin para sa iyo. Napakagandang paalala ito sa mga elders. Tungkulin, manalangin. Sa amin as ministers, una ito, di ba? Sabi ni Peter, maraming mga may sa Acts chapter 6, maraming mga may physical na pangangailangan. Sige, mag-install tayo ng deacons. Ano sabi ni Peter? But we will be devoted, at hindi kami, malilihis ng priority. We will be devoted in what? Prayer and ministry of the word. So, ang inyong pastor, ang inyong mga elders, kasama ng inyong mga deacons, tungkulin nila, tinawag sila na manalangin para sa church. Dahil sa kapamaraanan na ito, itinataguyod ni Kristo ang kanyang iglesia. Kaya huwag niyong kalimutan yon, mga members ng Field of Grace Reformed Church. Sa mga panahon na nahihirapan kayo at naguguluhan, maaari kayong tumawag sa inyong kapwa mananampalataya, and ultimately, masayang tutugon ng inyong mga office bearers sa panahon na sila inyong tatawagin. Kaya pag tinatanong kayo, chinachat kayo ng prayer concerns, sabihin ninyo. At wag lang tayo magstay doon sa messenger, sikapin natin na ma-apply natin in person, na magkamustahan. At hindi lang dito sa church, magkita-kita kayo. Hindi man every week, pero sikapin na mag-set kayo ng time with other believers, members sa church, no? Mag-tennis kayo, di ba? Basketball, ganon. Kasi nagiging means yung mga bagay na ito para magkita-kita kayo. Magkamustahan kayo, hindi yung magkikita na lang kayo Sunday, no? Masakit eh. Ito, makikita mo yung fellow member mo, nakalabas na ng ospital, na-confine pala. Bro, anong prayer request mo? Praise God kasi nakalabas na ako sa ospital. No. Ano nangyari? Diba? We are a community. At gusto kong stress to mga kapatid sa inyo. You are not alone. Hindi ka nag-iisa. Sinasabi mismo ni James, mayroong may sakit sa inyo, may nanghihina, may pinagdadaanan. Call your elders. Call your church. Inform mo sila. May panalangin ka nila at ikaw ay papagalingin at papalakasin ng Panginoon. Verse 15, ang panalangin may pananampalataya ay nakapagliligtas, nakakapagpagaling sa ibang translation, sa may sakit, palalakasin siya ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, siya'y patatawarin. You see, God works through prayer. Kaya nga, although sa atin, sa ating confession, word and sacrament lang ang means of grace, but we also know it, yung prayer na nandoon sa confession sa mga Presbyterian, alam natin na kaakibat nun. Means of grace ang panalangin. Hindi tayo nagpipray dito dahil tradisyon lang.
Kumikilos talaga ang Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kaya sinabi ni Santiago, ang panalangin may pananampalataya, the prayer of faith. Ayan o. It works. Dahil ito nga yung kapamaraanan na itinalaga ng Diyos. Paano niya palalakasin? Paano niya itataguyod ang mga nagkakasakit at nanghihina? Kaakibat ng salita ng Diyos, ayan o, sa pamagitan ng panalangin. Prayer of faith simply means trusting in God's promises. Na kahit hindi pa natin nakikita yung kasagutan sa pinagdaraanan natin sa kasalukuyan, tayo ay nananalangin at nagtitiwala. Panginoon, naririnig mo ang aming panalangin at ayon sa iyong pangako, ito iyong tutugunin. At hindi lang nalulugod ang Diyos sa panalangin may pananampalataya, mga kapatid. Hindi lang siya nalulugod, tinutugon niya ito. Ang panalangin na mayroong pananampalataya ay hindi basta paghiling sa Diyos na parang genie ang Diyos na wala na siya magagawa kapag sinabi natin, hiniling natin, hindi. Hindi natin dinidiktahan o pinapangunahan ng Diyos sa tuwing tayo nananalangin, kundi nauunawaan natin na dahil kalooban niya na tayo ay humiling, tayo ay dumulog sa Kanya, tayo ay mananalangin bilang pagpapakita na tunay nga tayong nagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Sinabi niyang ipoprovide niya, ayon sa Kanyang kalooban, malinaw sa Kanyang kapahayagan, sa Kanyang mga salita, ipanalangin mo, ito ay Kanyang tutugunin. At nauunawaan natin na sa pamamagitan ng pananalangin ng Kanyang bayan, sa pamamagitan ng pananalangin ng mga anak ng Diyos, isinasakatuparan ng Panginoon ang Kanyang kalooban at layunin. Again, isinasakatuparan ng Diyos ang Kanyang layunin at kalooban sa pamamagitan ng pananalangin ng Kanyang mga anak. Kaya if we pray sa mga elders for the sick and for the weak, sa mga kapwa natin mananampalataya, kapag tayo ay nananalangin, mga kapatid, God works. God heals. God forgives. God restores. At yun yung malinaw na sinasabi sa atin dito. Dahil ba sa panalangin natin? Not solely. Dahil sa ating tagapamagitan na si Kristo Jesus, na siyang nagbigay daan na tayong mga makasalanan ay mapanumbalik sa Diyos, hindi lang basta mapanumbalik, kundi tayo ituring na mga minamahal na anak ng Diyos. Kaya dahil kay Kristo at sa Kanyang ginawa, sa bisa ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang ating mga panalangin ay naririnig ng Diyos. At kapag sinasabi sa atin na tayo mga minamahal na anak ng Diyos, tunay yun. At anong sabi sa atin ng Matthew chapter 6 and even chapter 7? Mayroon ba, sabi nga ni Kristo, kayo nga na mga masasama, hihingi sa inyo ng pagkain ng inyong anak, bibigyan nyo ba ng bato? Bibigyan nyo ba ng ahas? Hindi. Ano ang tinuturo sa atin nun? Dahil tunay nating Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibibigay niya yung ating inihiling at yung ating pangangailangan. At ginagawa niya iyon sa pamagitan ng ano? Sa tuwing tayo ay nagtatalaga sa pananalangin, nais niya na ang kanyang mga anak ay manalangin sa Kanya. And then, magta-transition si James, hindi lang sa panahon ng paghihirap, sa tuwing kayo nanghihina, kahit sa mga panahon na ano, kayo ay nagkakasala.
Sa mga panahon na tayo ay nadadaya ng kaaway, nalulugmok, hindi lang nagtatampisaw, nag-i-enjoy na tayo doon sa kasalanan. Anong sabi? Ipagtapat nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling, ma-restore. Hindi natin ito compartmentalize, mga kapatid. Ang kasalanan, tandaan ninyo, ang kasalanan ay mayroong masamang resulta sa pisikal at espiritual. Kaya ang sinasabi sa atin dito, sa pamagitan ng panalangin, yung pisikal nating pinagdadaanan, maging espiritual, na paghihirap, na bunga ng kasalanan specifically, through prayer, reminding us once again the gospel, na re-restore ang isang tao. Sa panahon na tayo ay nalulugmok sa kasalanan, manalangin, ipagtapat nyo sa Diyos. And again, i-include na naman ni James yung church. Hindi lang kayo pag nahihirapan, mananalangin privately and personally. Kasama nyo ang church, ipatawag nyo ang church, inform nyo ang church. Maging sa pagdeal natin sa kasalanan. Sa tuwing tayo nalulugmok sa kasalanan, confess your sins to God, yes. But also, you have a community. Sa mga kasalanang malubha, sa mga kasalanang alam mo na ito ay public, at alam mong kailangan mo na ng tulong ng church, you confess your sin to one another. Hindi publicly, hindi yung sasabihin mo dito, but i-take nyo yung accountability, mga kapatid. Maaari niyong ibahagi sa inyong kapwa mananampalataya, sa inyong pinagkakatiwala, minamahal na kapwa mananampalataya, alam niyong nandoon yung sincere na pag-ibig at malasakit sa inyo. I-confess ninyo ang inyong mga kasalanan na alam ninyong kinakain at pinagtatagumpayan na kayo. Akala nyo yung digmaan sa kasalanan ay personal lang at pribado. Hindi. Ganon din. Kung paanong sa panahon ng paghihirap, karamdaman, andyan ang church, kahit sa pakikidigma natin sa kasalanan. At ang udyok at patnubay ng banal na spirito ay kailangan mong ipahayag yan. Kailangan mong ihingi ng tulong yan sa office bearers. But of course, hindi naman lahat, na kailangan na lang. Iko-confess natin sa isa't isa. Sa biyaya ng Panginoon, alam naman natin yung ibig sabihin dito. Merong confession of sin. Part ng liturgy, part ng worship natin every Lord's Day. At bahagi nito, ito ay kapamaraanan ng Diyos para ihil ka ulit through the gospel. Napakaganda, di ba? Confession of sin. Sasabihin ng minister sa atin, ito ang tugon ng Diyos. Dahil tayo ay kabilang na kay Kristo, may tunay at buhay na pananampalataya, kaya tayo nagko-confess ngayon ng ating kasalanan. At ito ang paalala sa atin, tayo'y pinatawad na, tayo ay matuwid na, kaya huwag ka malugmok, ma-restore ka, magpanumbalik ka. Magpanumbalik ka. Pero may mga pagkakataon na we also need to confess our sins. To one another dito, hindi lang yung congregational confession of sin, but also para sa mga malulubhang kasalanan na alam nating tunay na nagpapahamak na sa atin, pahayag mo yan. At dun ka gagaling. Ang nangyari kasi sa maraming mga evangelical churches, ang pag-confess ay hindi nag-heal, nagdudulot ng healing, nagdudulot ng mas dakilang kaguluhan. Dahil hindi equipped and qualified ang mga office bearers, dahil ang mga members ay walang pag-ibig sa isa't isa, nagiging chismisan, nagkakaroon ng condemnation. Pero hindi yun, mga kapatid, ang layunin ng Diyos. Maunawaan natin na bahagi ng ating buhay Kristiyano, pakikidigma natin sa kasalanan, maunawaan natin, bahagi ng ating healing ay yung atin itong i-confess sa mga karapat-dapat na tao. Bakit? Bakit kailangan, Pastor? First and foremost, accountability.
Na maunawaan ng iyong kapwa mananampalataya na mayroon kang ganyang pinagdaraanan, kahinaan sa kasalanan na iyan, mayroong magpapaalala sa iyo, mayroong aakay sa iyo sa tamang landas. In your sin, confess, and then pray, at hindi ka mag-isa, you have a community. Huwag nating itago. Huwag nating itago, isisi sa iba, ipangatwiran, humanap tayo ng pantakip. Diba? Gaya ng ating ninunong si Adan at Eva. Doon nagkasala, nahiya, nagtago, at pinagtakpan, literal ang kanilang kasalanan. Naakala naman nila talaga magdudulot yun ng healing at paglilinis at tunay na kasuotan. Ang Diyos ang nag-provide para sa kanila. Ganon din sa atin, ang tendency natin, i-isolate natin ang ating sarili. May kasalanan tayong pinaglalabanan, lagi tayong natatalo sa kasalanan na ito. Imbis na humingi tayo ng accountability, humiling tayo ng tulong sa church, nag-isolate tayo, nahihiya tayo. Alalahanin natin ito mga kapatid. Mayroong verse na nagsasabing, confess your sins to one another so that you may be healed. And as we confess our sins to God, gaya ng tinuturo sa atin dito every worship service, ang conclusion at ending lagi ng confession to sin is what? The gospel. Kaya ka mayroong mapagpakumbabang puso na lulungkot at napupuot sa kasalanan is because pinagbayaran na ni Kristo ang iyong mga kasalanan at ayaw niya nang patuloy kang matalo at magapi ng kasalanan na iyan. At yung dealing natin sa kasalanan, mga kapatid, until glorification ito. So yung buhay natin is indeed, sabi ni Martin Luther, a life of repentance, at kaakibat nun, a life of confession, a life of repentance. Kaya napakaganda ng Lord's Day. Pinapaalala sa atin palagi, you are a sinner, confess. But here's the gospel, be grateful. No, walang Lord's Day na okay, sige, mabilis lang tayo sa confession of sin kasi medyo okay ang naging week natin last week. Walang ganon. Palagi tayong nakadepende sa biyaya ng Panginoon. Nais ng kasalanan na i-isolate ka sa church, ilayo ka, pero ang paalala sa atin, hey, you have a community. Malaki ang nagagawa ng panalangin. Tutuloy natin yung verse 16. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Now, linawin natin, maraming confusion dito na para bang hindi pinapakinggan ng Diyos yung mga panalangin ng matitigas ang ulo na Kristiyano, hindi. Pinapakinggan lang ng Diyos daw ay yung mga masusunurin, hindi. Alam natin, by virtue ng revelation natin sa New Testament, lahat tayo ay righteous na, lahat tayo matuwid. Lahat tayo binihisa na ng katuwiran ni Kristo. Tayo nilinis na sa ating mga kasalanan. Ano ang ibig lang sabihin dito? Sinasabi na, dahil ikaw ay kabilang kay Kristo, tunay kang mananampalataya, ang iyong panalangin ay tinutugon at tutugunin ng Diyos. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na kabilang kay Kristo, ang iyong panalangin ay mabisa. Dahil naririnig ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at nangakong ito'y kanyang tutugunin. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. So, sa lahat ng pagkakataon na isa-isa ni James, in your suffering, in times of sickness and weakness, and even sa pagdeal sa kasalanan, pray. Not just personally and privately, you have a community. Pray with one another, pray for one another. And guess what? God works. Kumikilos, kikilos, tutugon
ang Diyos. At nagbigay ng illustration, verses 17 to 18. Malapit na tayo mga kapatid. Nagbigay ng illustration si James. Pakinggan ninyo. Kilala niyo si propetang Elias o Elijah? Tao rin siyang tulad natin. Ano ibig sabihin ni James? Walang special kay Elijah, ha? Gaya din natin siya. Ordinary Christian. Mananampalataya ng Diyos, ni Kristo. Ngunit mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa lupa sa loob ng 3.5 taon. Muli siyang nanalangin, nagbigay ng ulan ang langit at namunga ang lupa. Ano yung sinasabi dito mga kapatid? Una, bilang halimbawa, ipinapakita sa atin na ang kapangyarihan ng pananalangin ay hindi nagmumula sa espesyal o pambihirang kabanalan ng tao. Kaya ka nandun na gaya rin natin, same nature natin si Elijah. So pinapaalala sa mga mananampalataya, wala yun sa atin, wala rin sa kung anong mayroon tayo. Ang pagtugon ng Diyos sa ating pananalangin ay nakaangkla sa kanyang katangian at sa kanyang mga pangako. Si Elias ay tulad din natin, karaniwang mananampalataya, pero sa kanyang panalangin na apektuhan ng kalikasan. So through our prayer, God indeed, who is sovereign over all things, who upholds everything, heaven and earth and everything in it, sa pamagitan ng iyong panalangin, kaya niyang, paulanin. Kaya niyang itigil ang ulan. Anong sinasabi sa atin? Kung sino yung Diyos na pinapanalanginan natin. Minsan, nananalangin tayo sa Panginoon, may interview tayo sa trabaho, nag-exam tayo, may problema tayong ganito. Minsan, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos as if wala siyang kapangyarihan na kumilos doon sa pinagdadaanan natin. Tama? Parang pag pinag-pray ko to, hindi niya naman ata kayang, di kaya atang kumilos ng Diyos dito sa aking kapitbahay, dito sa aking boss. Sinasabi dito, dahil sa panalangin ni Elijah, hindi umulan. Ano ibig sabihin? Dahil sa Diyos, na lumikha ng langit at lupa, may kontrol ng lahat ng bagay, yun yung pinapanalanginan natin. Kaya kaya niyang kumilos sa bagay at sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. At sa komentary ni Matthew Henry, binigyan niyang diin yung paraan ng pananalangin ni Elijah. Taimtim, fervently. Bakit? Kasi kilala ni Elijah yung Diyos. Alam niyang yung Diyos na kanyang kinakausap, makapangyarihan sa lahat. Now, kung kilala natin yung Diyos na kinakausap at pinapanalanginan natin, magiging fervent tayo manalangin. Kapag alam natin na yung kausap natin ay may kapangyarihan talagang tumugon, hindi tayo titigil manalangin. Nung binabasa ko ito, naalala ko dati nung may liga sa amin, di ba, may solicit. Tapos, meron kang bibigyan, mayaman. Fervent ka manghingi kasi alam mong kaya nila magbigay na malaki, di ba? Yung, alam mong magbibigay to. Hindi ka manghingiming, magbibigay kaya sila or minsan, dahil sa kakulangan natin, lack of knowledge of who God is, hindi tayo taimtim manalangin eh. Si Elijah, anong sabi? Nanalangin siya ng mataimtim, masigasig, matyagang pananalangin dahil kilala niya ang Diyos. At tumugon ang Diyos. At i-apply natin yon sa lahat ng uri ng panalangin na pinag-aralan natin. In times of suffering, pray fervently. Matyaga. Hindi yung 2 minutes, 1 minute. Nagmamadali ka. Magtalaga ka ng oras, disiplinahin mo yung sarili, na ikaw ay makapanalangin at makapanalangin ka na may pagtsatsaga, taimtim at taos puso. Dahil yung Diyos na kinakausap natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at mapagmahal nating Ama. So, mananalangin tayo, hindi nagdududa, hindi nag-aalinlangan, may lubos na pagtitiwala. Narinig nyo naman yung prayer ni Pastor Kirby kanina, hindi pa ba fervent yun? Diba? Kahit inaantok ka na mag-pray, pag nag-pray si Pastor Kirby, diba, mapapaano ka talaga. Marami kasing yun. Marami talagang purpose yun.
Kung kilala natin ang Diyos sa pinapanalangin natin, mga kapatid, hindi tayo basta-basta mananalangin ng papikit-pikit. Pananampalataya, pagtitiwala, at kikilos ang Diyos. At gaya ng binanggit ko kanina, no, ang Diyos na sovereign over all things, ginagamit niya ang panalangin, ang pananalangin ng kanyang mga anak para maisakatuparan at maganap ang kanyang layunin, hindi lang sa buhay natin, kundi sa mundo. Last two verses, mga kapatid. Verse 19. Now, mga kapatid, kung ang isa sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at may magbalik sa kanya, dapat ninyong malaman na ang nagbabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang pagkaligaw ay nagliligtas ng kanyang kaluluwa mula sa kamatayan at nagtatakip ng napakaraming kasalanan. Connected ito kanina sa kasalanan. Mayroon tayong mga kapwa mananampalataya na hindi lang tayo ang madalas nagagapi na tatalo ng kasalanan at kailangan ng confession, mapaalalahanan ng mabuting balita. Reality sa isang local church na mayroong mga malilihis. Dahil sila yung mga tao na hindi nag-confess ng kasalanan. Nag-isolate ng kanilang sarili. Hindi nila tinatawag ang kanilang mga office bearers, hindi sila sumusumpong ng tulong sa kanilang fellow believers. Kaya sila'y nalihis, nanlamig, umabsent ng ilang Lord's Day, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Nalihis at naligaw. At nilakip ito ni James sa panawagan, sa pananalangin, dahil ito yung kapamaraanan, kaakibat ng patuloy na kapahayagan ng mabuting balita ni Kristo every Lord's Day. Ang isang mananampalataya na nalihis, naligaw, ay maaabot natin at mapapanumbalik natin sa Diyos. Again, kaakibat ng patuloy na kapahayagan ng salita ng Diyos, ayan, pananalangin. At ang masakit, hindi niya maririnig yung preaching of the gospel doon. Kung nasan man siya, ano kailangan natin? Simple lang. Panalangin natin, mga kapatid. Pastor, parang hindi naman Anong sabi? Si Elijah, gaya natin, nanalangin. Napatigil niya ang ulan at napaulan niya after 3.5 years. Kikilos ang Diyos sa pamagitan ng panalangin ng Field of Grace Reformed Church sa mga mananampalataya dito na nalilihis at naliligaw ngayon. As we pray, magtiwala tayo na, Lord, sa pamamagitan ng aming pananalangin sa iyo, dahil sa ginawa na ni Kristo na mapapaalala sa Kanya, maliligtas siya sa kamatayan. Maliligtas siya sa mas dakila pang kapahamakan na naghihintay sa Kanya. Reality ito sa amin, mga kapatid, sa Lighthouse Christian Church. Kaya, lalo sa mga office bearers, karagdagang motivation na mas manalangin. Dahil walang araw, walang Lord's Day, na walang kapwa mananampalataya na sa tingin mo'y nalilihis. Palagi. Palaging mayroong mga members, fellow believers natin, na nasan kaya sila? Ba't kaya nagkakaganito ito? And that drives us to what? To our knees and pray. Kaya every congregational prayer, wag natin i-take for granted, wag nating maliitin ang ministeryo ng pananalangin dito sa church. Nag-set ng example lang ating Panginoong Kristo, ang mga apostol, ang early Christian church. Kaya nga tingnan ninyo, meron kayong congregational prayer meeting. At may listahan ako dito na mga hindi uma-attend. Prayer meeting yun nun. Prayer meeting ngayon. Paalala.
napakahalaga ng pananalangin sa ating buhay Kristiyano. And to end, mga kapatid, it is our privilege. Pribilehiyo. Na tayo ay mayroong karapatan na lumapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maranasan ang kanyang presensya, asahan ang kanyang pagtugon. Dahil lamang sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para lang hindi ka mag-pray. Anong paulit-ulit na panawagan sa Hebrews? Draw near, lumapit. At isang kapamaraanan ng paglapit sa Diyos ay ang pananalangin. At kung aaminin natin ngayon, mga kapatid, napakaraming pagkakataon na hindi natin ito nabibigyan ng pansin. Wala tayong time mag-pray. Even every Lord's Day. Sa pagkakataon, sa panahon na tayo mananalangin, manalangin. Vital ito sa buhay ng isang mananampalataya at ng church. Kaya pagdating ko, di ba, ihing-ihina ako eh. Kasi grabe traffic dyan sa Kiko. Pagdating ko, grabe yung prayer ni Pastor Kirby, hindi ako magpe-pray ako. No? Ewan ko sa inyo, dati problema namin di ba? Tayo po sama-samang manalangin, tapos yung mga members, tatayo, it's time to make my coffee. Di ba ganun? Oy, prayer na. Hindi ganun. Kapag nakaligtaan natin ito, mga kapatid, napakalaki ng mamimiss natin. So, ang aking exhortation sa inyo, mga kapatid, mula sa aking puso, mula sa salita ng Panginoon, dahil tayo ay kabilang na kay Kristo, isa sa mga pagpapalang Kanyang ibinigay sa atin, napasa atin, ay tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos. We have access. We have the privilege to draw near to the throne of God's grace. Lumapit sa Kanya sa bawat panahon ng ating buhay. In times of suffering, pray. In times of prosperity, give thanks to God in prayer and even sing. Sa mga panahon na ikaw ay nanlalamig, nangihina, manalangin, at kapag hindi mo kaya, nariyan ang church. Sa panahon na tayo nagagapi ng kasalanan, nalulugmok, natatalo, confess, remember the gospel, remember the grace of God. At bilang isang tunay na iglesia, we truly love one another. At ayaw natin na may nalilihis, naliligaw, at nananatili doon sa ilang. Through prayer, dahil sa tunay na pag-ibig, papanalangin natin sila, aabutin natin sila. At ipapaalala sa kanila ang mabuting balita. And guess what, mga kapatid? May mga pagkakataon na tayo yun. May mga pagkakataon dahil sa ating pagkalimot, kailangan natin ng church to pray for us. Kailangan nating mapaalalahanan na tayo ay maaari nang lumapit sa tuwi-tuwi na. Sa anumang pagkakataon, anumang pinagdadaanan mo ngayon, ito ang aking paalala, mga kapatid. Pray. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo at pagkilos ng banal na Espiritu, ang pagpapala ng Diyos na para sa iyo ay ipaparanas niya. Sa panahon ng social media, sa panahon na abala tayong lahat, nawa ang paalala na ito ay maging tunay na sariwang paalala at pagpapala sa atin. It is indeed a privilege for us at dito sa pamagitan ng pananalangin, patuloy tayong itataguyod ni Kristo individually and ultimately as a church. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po